Sa isang mundo kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, may mga taong hindi natin alam na nagdadala ng bigat ng kanilang problema. Isa na rito si Ayla, isang mag-aaral na tila matapang sa labas pero sa loob ay puno ng sakit at pagkalito. Ano ba? Tatanga-tanga naman eh. Minamalas na nga dito. Sorry po. Yan kasi, tatanga-tanga. Sorry po. Ano yan? Ba't ka umiiyak? Si Mama sinasaktan na naman ulit ako. As in, yan kasi, tatanga-tanga ka. Dahil sa hindi magandang environment sa kanyang sariling tahanan, na ipapasa niya ang kanyang emosyon sa iba. Hindi dahil gusto niyang manakit, kundi dahil wala siyang ibang paraan para ipahayag ang nararamdaman niya. Ano yan? Anong ingay na yan? Ikaw na naman? Papagaydan sang ka. Student, good afternoon. Ano yung mga nababalitaan ko na umaabot na sa akin na may nangyayari daw na bullying dito sa loob ng campus natin? Miss Naira. Ma'am, si Ayla po kasi, lagi na lang po akong binubuli. Hindi ko na rin po maintindihan kung ano yung dahilan niya, ba't lagi akong binubuli. Para sa kaalaman natin, no, na hindi magandang gawain ng pambubuli. Pwedeng maapektuhan ang health ng isang batang nabully. Gusto ko rin marinig ang side mo, Miss Ayla. Pwede mo bang ipaintindi sa amin kung paano or bakit ka naabot sa puntong ito? Kasi siya talaga yung nauna, ma'am. Nakaupo talaga siya sa bangko na gusto kong upuan. Ayaw niyang umalis, pinapalis ko siya. Ayaw niyang umalis. Kailangan natin kumalma, no, dito. Kasi nandito tayo sa office para pag-usapan ng maayos yung issue na kinakaharap ng dalawa. Para maiwasan na rin, no, yung ganitong issue sa campus natin. Miss Ayla, umabot din sa akin na hindi rin maganda ang mga performances mo pagdating mo sa loob ng school. Is there something bothering you ba? Kung saan umabot ka pa rin sa ganito? Sige, Miss Ayla and Miss Naira, no? So ngayon, sasabihin ko ulit na yung action nyo na pambubuli ay hindi maganda, no? Na kung saan meron siyang consequences na kailangan nyo harapin. We'll need to talk about them as well so that I want you to understand, Miss Ayla, na meron yung action mo is merong consequences, ano. So I'm here, I have to refer you to a professional counselor para matulungan ka. Again, hindi ito siya punishment para sa'yo. Isa itong opportunity para matulungan ka sa issue na kinakaharap mo ngayon. Miss Counselor, magandang hapon po. Salamat po sa pagpunta, ma'am. Nandito po yung student namin, ma'am, na si Miss Ayla po, na sigurado po kung matutulungan. So, magandang umaga, Miss Ayla. Ako nga pala si Miss Amber, isang counselor. At gusto kong malaman kung paano ba kita matutulungan. So ngayon, kamusta ka? Medyo okay naman. So, Miss Ayla, nalaman ko kung ano yung sitwasyon mo. And gusto ko lang sabihin sa'yo na lahat ng impormasyon na ibabahagi mo sa akin ay magsisilbing confidential. Ang sa akin lang, nandito ako para mabigyang linaw yung sitwasyon na kinakaharap mo. Gusto mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari? Pwede ko naman po i-share sa inyo. Actually po, sa bahay ko kasi is hindi naman po talaga maayos yung pakikitungo sa akin ng parents ko pati ng kapatid ko. Since sa bahay is palagi nila akong binubuli or binubugbog. Sometimes naman po is pinagsasalita nila ako ng masasakit na salita. Kaya siguro yung galit at stress ko is nilalabas ko na lang sa ibang tao. Kasi minsan kasi is parang naiinggit ako sa kanila na bakit sila malaya sila pero sa akin hindi. Kasi parang nararamdaman ko na pinagkakaitan ako ng pagmamahal na bilang anak. Parang yung nanay ko is ayaw niya akong ituring na anak dahil nakikita niya akong isang malas na anak na nung simula nang dumating ako is
nagkandaletse-letse na yung buhay niya. Salamat sa pagbahagi ng kwento mo sa akin, Ayla. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi mo kasalanan ang nangyari. Na walang kahit sino man ang pwedeng magmaliit o iparamdam sa'yo kung ano ang halaga mo. Pero minsan, alam niyo, tama rin sila. Kasi wala naman talaga akong halaga para sa kanila eh. Sarili ko ngang ate, kaya akong ibuli, kaya niya akong asarin. Sarili kong nanay, kaya niya akong bugbugin. Or pagsabihan naman sa sakit na salita. Ayla, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mahalaga ka at hindi ang ibang tao ang mag-verify kung ano ba ang halaga mo bilang isang tao. Ayla, gusto kong malaman mo na may mga paraan tayo para malampasan ang ganitong klase ng sitwasyon. Una, mahalaga na magkaroon tayo ng support system. May mga tao ka ba na pinagkakatiwalaan tulad ng pamilya mo, kaibigan mo, o di kaya ang iyong guro? Alam mo ba kung sino sa kanila ang pwede mong lapitan kapag hindi ka okay? Meron naman po yung best friend ko po na si Maya po. Napakaganda niyan. Lagi kang may kakampi. Ikalawa, gusto kong ituro sa iyo ang isang technique para mas maprotektahan mo yung sarili mo. Tinatawag natin itong ignore, report, and seek support. Una, kung may umaasar sa iyo, huwag kang magre-react agad. Minsan kasi, hinahanap nila ang reaksyon mo. Pero, hindi ibig sabihin na titiisin lang natin ang ganung klase ng isang behavior. Kailangan mo rin itong i-report sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo. Tulad ng guidance counselor o di kaya yung teacher mo. At higit sa lahat, palagi kang humingi ng support sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Pero paano po kung mas lalo lang nila akong pagtawanan kapag nagsumbong ako? Alam ko na minsan natatakot tayo magsalita dahil sa maaaring reaksyon ng iba. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo na may karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ito pagiging isang mahina. Sa katunayan, ang paghingi ng tulong ay isang tanda ng lakas. At dito sa school, may mga hakbang na ginagawa para maprotektahan ka. At isa pa ay lang, mahalagang magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. So, tatanungin kita, may mga bagay ba na nagpapasaya sa iyo? Meron naman po. Yung dalawa po dito is yung hilig ko po, which is yung pagdodrawing po tsaka yung pagsusulat ko po ng tula. Napakaganda niyan. Pwede natin gamitin yan bilang isang paraan para mailabas mo ang nararamdaman mo. Ang paggawa ng art at pagsusulat ay malakas na paraan para maproseso ang emosyon mo. So, Ayla, gusto kong umalis ka ngayon na may mas kumpiyansa sa sarili mo. Hindi nangyayari ang pagbabago sa isang gabi lang, pero sa unti-unting hakbang, makikita mong kaya mong lampasan ito. Lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa, mahalaga ka at karapat-dapat kang respetuhin. Salamat po sa payo nyo. Susubukan ko po na magtiwala ulit sa sarili ko. Tama yan. At gusto kong malaman mo na if may gusto ka pang sabihin sa akin at i-share kung ano yung nararamdaman mo, nandito ako at makikinig ako. Sa bawat sugat, may paghilom. Sa bawat sakit, may pagkakataong magbago. Matapos ang counseling, natutunan ni Ayla at ng kanyang pamilya na ang pagmamahal at pang-unawa ang tunay na susi sa pagkakaayos. Ang dating galit ay napalitan ng pag-uusap. Ang dating sigawan ay napalitan ng pagyakap. Ang dating layo ay napalitan ng mas matibay na samahan. Hindi perpekto ang buhay, pero sa tulong ng paggabay at pagmamahal, may pag-asa palaging magbago. Sa mga nakaraang linggo, dumaan si Ayla sa regular na counseling sessions. Unti-unti niyang natututunan kung paano harapin ang kanyang emosyon at ipahayag ang kanyang nararamdaman sa mas maayos na paraan. Ang bawat session ay isang hakbang patungo sa mas positibong pagbabago. Ito ang aming roleplay
tungkol sa proseso ng counseling, kung paano ang pangunawa, suporta at tamang paggabay ay maaaring magbigay ng pag-asa at pagbabago sa isang taong tulad niya.